So, yun mga sir, what's up? Nagbabalik ako sa inyo, no? So, ngayon ay gabi and ngayon wala na naman sila kasi nagatid na naman ng tahe sina Tito at si Tita. Ayun. So, syempre ako naman natenga ngayon. So, ang gagawin ko ngayon is maggagawa ko ng mga bagay na makakapagpalibang sa akin. Well, bago lahat, kakain muna ako. Later. Yun mga sir, no? So, kakakain ko lang talaga ngayon. And since wala nga sila, tulad ng sinabi ko, gagawa ko ng mga bagay na magpapano sa akin yung free time ko. Well, bira lang talaga ako magkaroon ng free time, lalo-lalo Pasko ngayon. So, kung nakikita niyo yan... Uy! Ano nakain yan? Sorry. Pero, ayun. Ang gagawin ko, hugasan ko yung mga nandito ngayon. Siyempre, wala talagang ginagawa. And, yung gusto ko, may ginagawa akong mabuti ngayong araw na to kasi bira lang ako makabawi ng ganito sa mga tito-tita ko. So, let's go! Yan mga sir, kakatapos ko lang, no? So, ayos na. Pati yung mga ayusin ko muna. Yun mga sir, kakatapos ko lang magugas ng pinggan. And of course, syempre, gagawin ko ngayon yung mga nandyan kong damit na nakatambak. Yan. Ayusin natin yan. Tapos, kunin pa natin yung damit ko rito. Yan. Pati rin yun nandoon. So, ngayon, kukuha ko ng panungkit. May panungkit namin. Yan. Ngayon, mag-ano muna ako. So yun mga sir, no, kakatapos ko lang magugas ng pinggan at saka nung mga damit na pinaganawan ko, no. So, gusto ko lang ikwento sa inyo or mga insights ko regards doon sa ginawang karumal-dumal na krimen ni Ginoong Jonel Nuesca. Kung hindi niyo po kilala kung sino siya po yung bumaril sa dalawang mag-inang Gregorio po sa Tarlac. Dahil sa kadahilan ng nagkaroon ng hindi inaasahang away, dinala yung baril. For me, masakit siya. Masakit siya to the back na, alam niyo yun, ikaw, mabaril ka ng, makapatay ka ng, makita mo yung taong napatay, pwede ka masasaktan. Totoo lang masakit. Kasi, kung ikaw yung tao namatayan ng gano'n, na may kamag-anak ka na binaril ng gano'n, may isip ko. Isipin mo yung nanay mo nagbaril ng gano'n. Sa totoo lang nakakaya kasi alam nyo yun, pinagtatanggol lang naman nila yung bagay na may kinalaman nun. Pero nung dahil sa anak niya, na ganong kasama yung pagpananalita, binaril niya. Ito lang hindi magandang ugali niya. Ani nga dun sa post ko sa Twitter, sabi ko nga, ang baril nga, mabuting alipin, masamang damo. Like, sinabi ko na mabuti siyang alipin dahil kung ikaw magpapasunod sa baril upang protektan yung mga tao, magagawa mo siyang magamit ng maayos. Pero,
kung yung baril na yun, nagpasunod ka sa galit mo, siya na yung kokontrol sa'yo. At dun ko sinasabing masamang amo siya dahil kung mapapansin nyo talaga na hindi maganda yun. Nakakaawa naman sa side ng bumaril, lalo na sa bata kasi nakita niya kung paano gumawa ng isang karumal-dumal na krimen yung tatay niya. Na di dapat ugaliin ng isang pulis, isang kagalang-galang na pulis. Totoo lang, maraming pulis sa ating bansa ang malinis at marami din ang balasubas. Kaya nakakaawa lang din yung ibang mga pulis na malilinis dahil naapektuhan sila dun sa ginawang yun. Panawagan ko sa gobyerno nating ito na gumawa ng paraan upang malaman kaagad kung sino ang dapat ilagay sa pwesto mo. Do alam kong mahirap yon, pero humihingi ako ng tulong sa inyo na kung ano man ang mga bagay na merong naway mawala o mabawasan ng maraming bilang. Humihingi ako ng panawagan sa gobyerno dahil ang mga taong gumagawa ng hindi karapat-dapat sa sistema natin hindi dapat manatili sa pwesto. Sabi ko sa inyo, hindi porket bata ko, wala akong karapatan na magsalita sa inyo. Magsasalita ako dahil meron akong concern sa ating bansa. Bilang isang journalist din, nakikita din natin ang tao. Speak up. Hindi lang porket hindi ako tagapagbalita. I'm an influencer also. We need to influence others to speak up for this kind of issues. Kasi kung hindi tayo magiging aktibo, walang mangyayaring something sa mga problema na dinadaan ng ating bansa. Sana alamin po natin na dapat ganun lang ang galing. Naniniwala ako na hindi lang ako kundi mga kapwa ko vloggers pa na mas malalaki ang subscriber count sa akin ay makakagawa rin. Nakakaawa lang dahil maraming Pilipino ang nawawalan ng tiwala sa buong kapulisan. At sana po gumawa po tayo ng paraan hindi lang ang mga pulis, hindi lang gobyerno, lahat tayo ng mga bagay. Naway wag po pairalin natin ang emosyon sa mga bagay na hindi naman dapat gawa. Dahil sa tulad ng mga ganyan, may mga bagay na pagsisisihan din sa bagay. Nasabi ko siya bilang taong nagmamala sa akin kasi yun lamang, maraming salamat. So yun guys, thank you sa panonood. I hope you subscribe to my channel sa mga hindi pa nakakapanood na to. So yun, thank you sa inyong lahat. Let's wrap up this with a God bless. See you sa next video.